Senador Chis Escudero napuno na sa mga kasamahan sa mayorya kaya raw lumipat sa minorya. Alamin natin ang umaabanteng detalye sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Dex! Yes, Wedge, hindi na daw masikmura ni Senator Chis Escudero ang mga hakbang ng dati niyang mga kasamahan sa Cayetano presidency, kaya siya nagpasyang umalis na at suportahan ang ngayon bagong mayorya ng Senado. Sa isang kalatas na nilabas ng kanyang opisina, sinabi ni Escudero na nahahadlangan na ng pagkakahati-hati sa politika ang kanilang mandato bilang mga senador. Nanindigan din si Senator Cheese na hindi political contest ang kanyang ginawang pagtalon sa Gatchalian leadership. Isaan niya itong pagtukod para sa Senado bilang isang institusyon ng kanyang ginawa ngayong hapon dahil ang kanyang katapatan niya ay hindi sa alinmang paksyon sa Senado o sa mga personalidad o grupo. Giit niya ang kanyang hakbang ay walang kinalaman sa kung kanino siya loyal o yung panghuhodas ni numan o pagpili ng isang grupo o paksyon na kikilingan dahil ito ay para sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang senador na dapat gampanan ng tungkulin na nakasaad sa batas. Pero hindi na niya pwedeng manatili ang sitwasyon na lagi na lang iboboykot ang sesyon dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Hiling niya ang pangunawa ng publiko kasabay ng panalangin para sa Senado na malampasan ang mga hamon na pinagdadaanan ngayon at magawa nila ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Pinuri naman ng mga kasamahan sa mayorya ang ginawa ni Escudero na ngayon ay may nakabinbing reklamo pa sa ombudsman. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Dexter, so sa ngayon ang bilang na ay 12-10. Kung susumahin natin ito, ano ang mangyayari ngayon kay Senate President Alan Peter Cayetano? Sa ngayon ay nandiyan lang siya dahil hindi naman mapapalitan dahil kulang sa numero at dahil nga hindi naman siya nagpapapasok sa sesyon kaya ang mayorya ng Senado ay naghalal ng acting Senate President. Though kanina sa kanyang live ay tinawag niyang illegal yung ginawang coup d'etat sa kanyang liderato. Magkakaroon pa rin ba siya ng kapangyarihan as the Senate President? Dahil wala siyang numero, mumukha siyang parang puppet lang na nandyan sa kanya bilang Senate President pero wala siyang maipapasa o wala siyang desisyon na pag may sesyon na hindi kayang hadlangan ng mayorya. Kung ito man ay hahadlangan or pwede rin naman siyang suportahan ng mayorya kung ito ay pabor ang mayorya ng Senado sa kanyang anumang desisyon. Pero sa ngayon, Wedge, ang malinaw, merong acting Senate President sa katauhan ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. So kung sakaling magsasagawa ng impeachment trial, sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court? Yan ay kabilang sa pagdedesisyonan ngayon ng bagong mayorya. Nabanggit kanina ni Senator Erwin Tulfo na inamin niya na siya pansamantala ang tumatayong tagapagsalita ng bagong majority ngayon. Kabilang yan sa kanilang pagmimitingan at kailangan nilang mag-elect kung sino ang magpe-preside sa darating na July 6 na trial proper. Dexter, kamusta naman yung mood o yung naging emosyon dyan sa Senado nung nagkaroon ng quorum? Kanina nung makita na ng mga nasa loob ng Senate Session Hall na naglalakad si Senator Cheese mula doon sa pinto galing sa Senators Lounge ay umingay ang palakpakan. Nagpalakpakan yung mga tao. At nung siya ay kinamayan na ni Senator Tito Soto, ni Senator Mig Zubiri, ay lalong nagpalakpakan. Kaya yung mga usaa kanina, may mga hawak-hawak na mga placard na silence. Pero walang magawa dahil siguro yung bugso ng emosyon ng mga tao. Dahil nga kung tutuusin, ito na yung pangatlong araw dapat na boycott na walang sesyon. Ito pa naman yung panghuling sesyon dapat para sa first regular session, kailangang may opisyal na adjournment sa NEDA ang Senado. Kaya dahil doon parang nabuhayan ng loob yung mga nandito sa loob ng plenaryo kanina dahil uusad na ulit dahil may majority na magtatrabaho at hindi lumiliban sa kanilang trabaho.
So posible, Dexter, sa pagbabalik ng sesyon nila sa Hulyo pa ulit makakapagsagawa ng plenaryo para magsagawa ulit ng botohan sa mamumuno ng Senate ng Senado. Oo, at yan ang sabi naman ni Senator Erwin Tulfo kanina, siya ay hopeful dahil napakahaba pa nung oras o nung panahon bago ang pagbubukas ng second regular session ng Kongreso. Maaring may mga iba pa dun sa Senate minority ngayon ang maaring lumipat sa kanila. Meron bang impormasyon, Dexter, kung may kumpas ang Malacanang sa naging bigla ang pagbabago ng liderato ng Senado ngayon? Ang sabi kanina ni Senator Erwin, bakit makikialam ang Malacanang? Sila ay separate na branch ng government. Pero kailangan nilang impormahan ang Malacanang kaugnay ng pagbabago kanina at sila ay nagpadala na ng komunikasyon kaugnay ng mga pagbabago sa liderato ng Senado, Wedge. Kasabay nung naging pagpapalit ng liderato kanina ay yung pagbakante sa mga committee chairmanships. So paano ang mangyayari bukas, Dexter? Sa isang Facebook Live, sinabi ni SP Cayetano tuloy bukas, pero sabi ni Senator Erwin Tulfo ay sa Lunes. Oo, ang sabi ni Senator Erwin kanina, anumang hakbang na hindi naaayon doon sa hakbang ng majority ngayon ay maituturing na illegal at mayroon na silang mga abiso sa Senate Sergeant at Arms, sa Office of the Senate Sergeant at Arms na pigilan yung anumang hakbang na hindi aprobado ng bagong majority ng Senado. Hindi kaya magkakaroon ng kalituhan yan para sa mga Sergeant of Arms o OSAA kung sino or kaninong order ang kanilang susundin? Kanina, nag-elect na ng bagong Senate Sergeant at Arms. Sa katauhan yan ni retired Police Major General Alfred Soto Corpus, nanumpa na rin siya sa kanyang katungkulan at siya ang magkukumpas na sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms. Pinalitan niya ang suspendidong si retired Major General Mau Aplasca. Si Corpus ay miyembro ng Philippine Military Academy Class 1987 at bago siya nagretiro ay naging Directorate of Operations si Corpus sa Philippine National Police noong 2021. Naging Regional Director din siya noong panahon ni Pangulong Duterte dyan sa Soc-Sargent area, Region 12, noong September 2019. At naging director din pala siya ng PNP Training Service na nakabase naman sa National Headquarters ng PNP sa Campo Crame. Yan ang mga initial. Siya na ang magmamando ngayon at siya ang inihalal ng bagong majority ngayon na siyang magpapatupad kung ano man yung utos ng bagong Senate majority. Alright, maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula dyan sa Senado. Yan ang mga pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Ako si Dexter Caribe. Abante.